At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang nakakagulat na balita ang yumanig sa larangan ng politika ngayong araw. Matapos ang desisyong inilabas ng Korte Suprema na nagpapasiba kay House Speaker Martin Tambalos Romualdez sa kanyang pwesto, hindi na umano ito matagpuan ng mga otoridad para sa opisyal na turnover ng kapangyarihan. Ayon sa mga ulat, inatasan ng Korte Suprema ang agarang pagpapatanggal kay Romualdez dahil sa di umano yung mga irregularidad sa proseso ng kanyang pagkakaluklok bilang Speaker ng Kamara. Gayunpaman, nang subukan niyang puntahan ang mga kinatawan ng Kamara at ilang tauhan ng kapulisan, wala na ito sa kanyang tanggapan at hindi na rin makontak maging ang kanyang mga malalapit na aide. Dagdag pa ng ilang opisyal, ilang araw nang hindi nagpapakita sa mga pampublikong aktibidad si Romualdez na lalong nagpapasiklab ng mga haka-hakang baka ito'y sadyang umiiwas sa implementasyon ng utos ng Korte Suprema. Ilang task force na ang binuo upang matunto ng kanyang kinaroroonan habang pinaiigting ang seguridad sa mga paliparan at pantalan upang matiyak na hindi siya makakalabas ng bansa. Sa ngayon, nananatiling palaisipan sa taong bayan kung nasaan nga ba si dating Speaker Romualdez at ano ang kanyang susunod na hakbang. Tiyak na marami pang mangyayari sa mga susunod na araw habang patuloy ang pag-igting ng political drama sa bansa. Para sa karagdagang updates, manatiling nakatutok. At yan nga ang mabalitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Toolkit mo. Yan. Kahit anong gawin ni Lisa Tanas na magpapa-beauty, never ever magiging beautiful yan. Why? Para naman kayong walang alam. Kahit kayo ay hindi medical, nawala kayo sa medical field. Hindi po ay epekto ang gamot sa taong laging kargado ng pulburon at kargado ng alak. 'Di ba? Kahit ilang formalin ang isaksak mo diyan, hindi na titigas ng titigas yan. Di ba? Ngayon, hindi na yan, huwag ka na mangarap, Lisa Tanas, buha ka ng inakang hinayupa ka. Magnanakaw ka, kidnapper ka pa, at ngayon, gusto nyo ng bagong chika bumbum. Parang namiso yata yung alindog ko sa mga ganitong klase, di ba? Hoy! Bilat! Ano yung naulinigan ko? Okay, ito ha. Ito si Polidong, yung Polido na binigyan ng Hermes ni John Vic ayon sa ating source. Oy, John Vic. Yung DILG secretary. Okay? Alam nyo ba kung ano chika boom boom? Ayon sa ating source, oy, John Vic, crush ka daw ni Imbalsamador. Imbalsamado pala. Napag-alaman natin na naisip John Vic ay favorite na ngayon ni Lisa Tanas. Kasi pinapangarap ni Lisa Tanas, ayon sa ating source, na matchuk-chak siya ni John Vic. Diba? Ew! Paano na yung polidong-polido? Imagine mo, kung mangyari yung tsuktsakan, matapos isaw-saw doon sa polidong-polidong kipay, tapos isasaw-saw mo yung, oh my God! Kadiri! Diba? Yan. Boses Boses puso. Lakad-lakad sa batuhan. Mga baboy, di ba? O yun ang napag-alaman ko na itong si John Vic ay crush ni Lisa Tanas. At gustong magbika-bika daw ng kanyang kipay dahil crush siya ng bonggang At hindi yun nagtatapos. Wala naman tayong pakalam sa mga crush nila. Crush, na yan eh. At sinasabi ni Lisa, kaya magkaaway talaga si Tamba ngayon at saka si John Vic. Si Lisa Tanas. Why? Kasi ang pinupush ni Lisa Tanas sa mga business sectors katulad na lamang kay Mr. Pangilinan, di ba? Paano ko naman nalaman yung mga ganyan? Baby! Paano naman nalaman ng lola ninyo na crush ni Lisa Tanas si John Vic? Di ba? So, ibig sabihin, chinichika daw. Diba? Mag-ala Christopher Min tayo ngayon. Alright? So, itong si Lisa Tanas ay pinupush niya na maging presidente sa 2028. Maging presidentiable. Tatakbo sa presidente si John Vic Remulla. Kaya siguro ba, kapalit ng bika-bika, ito lang ang tanong ko, John Vic Remulla. Kaya mo bang ituton ang isang Ay, ambot sa inyo mga linti ka mo, nadadamay ako dito.
O sige na lang, ilongguhan na lang ano para di ba siya. Ikaw John Vic Remulla, sarangan mo ba ito ton inang gaga na ino na ang iya potay ga ano? Ang iya bilat naga ulbo-ulbo na parang puro formalin. O sige gid abi Commander Aguila. O kaya mo bang mula sa pulido, maitot-itot ka gid dito? Eh kasi type ka daw eh. Oh, type ka daw kaya ka ngayon pinupush na ikaw ang maging presidente over dito kay Tambaluslos. Eh syempre nakakahiya naman kung si Lisa Tanas pantasyahin niya si Tambaluslos. Hindi magkakaroon ng enkwentro kasi pareho silang butod. Paano papasok yung espada kung sila ay pareho butod, di ba? Ay hanggang ano na lang, hanggang nagjugjugan na lang na ganon. At least medyo si John Vic, medyo pati puno, di ba? Oh, papasok talaga yan, you know? Kadiri. O nga, kadiri, no, Carlo? Kadiri talaga. Oh my God. Ano, John Vic, yan ang hamon ko sa'yo. Maitot ka gid sa'yo, linti. Ay, ambot. Imagine ninyo, kadiri talaga. Imagine ninyo, kung itoto ni John Vic, di ba, si Lisa Tanas na bangag sa alcohol at sa pulburon, tapos yung mukha niya, tinoslok pa ni Dr. A. O, di ba? Nakita niyo yung kanyang mukha, di ba? Parang siopaw na panis. O, si Madang Panis. Gaga ka! Ang punto de vista ko, sabi ko nga sa mga nag-i-enhance ng inyong mga beauty, wala akong pakialam. Okay? I respect you guys. Di ba? Magkakaiba tayo eh. Pwede ka naman sabi nga nila, kapag nagtama ba, kung gusto mo na magpa-botox or mag-enhance ng iyong beauty, bata ka pa lang, umpisahan mo na like in yung 25, 30s. Base dun sa mga nabasa kong article, I don't know kung gaano ka-true yun. Pero hindi mo na pwedeng pagandahin ang kuro-kurubot. Di ba? Paano mo na pagandahin yan? Oy! Di ba tigulang na mahunit na, linte? Di ba? Kahit ituton mo na si Lisa Tanas, waay na na. Ang magwa dira, baka pulburon. Magsirit-sirit gid. Ay, ambot sa inyo, Ninski, gatawa-tawa kagida. Sabi ni Nora Nuesca, maantot na daw yung kipay, boom. You know, kidding aside, kasi ang involved dito, alam mo kahit itot-itot ang ginaistoryahan natin, at stake ang kinabukasan nyo dito. Ano bang kapalit ng itot-itot na gusto ni Lisa Tanas? Bakit niya, ayon sa ating source, bakit niya pinoprograma? Kasi crush niya. Namatay na kasi yung crush niya, di ba? Ano, sige nga, ang mga nakakapalo sa akin, sino ang crush ni Lisa na natsugi? Na questionable pa nga ang pagkamatay nun eh. Dapat nga i-forensic yun, baka nilason yun eh. Hi, Joseph from Belgium. O, sino yung crush ni Lisa na namatay na? Okay, si Susan Bartolome Wagar, nakuha niya. So, ibig sabihin, nagbago na naman siya ng crush. Kasi, akala ni Lisa Tanas, yung itsura niyang puro-purubot, namamaga na ngayon yung pagmumukha niya dahil tinuslok ni Dr. A. Oy, Dr. A, nasira tuloy yung karir mo. Tangay na kung ako, hindi ako pupunta sa'yo. Tangay na yan ang model mo, si Lisa Tanas. Oh, pupunta ba kayo dun sa doktor na, you know, nag-bulkit, nag-vulcanize sa pagmumukha niya? Matakot ka. At eto yan. Okay, fine. Sa kabila ng kargado si Lisa ng kanyang alak, pulburon, hindi natatablahan yan, mga kababayan. Pero, ang nababasa ko doon sa paglabas sa video, siguro sabi ng doktor niya, ay hindi, okay lang yan. Siyempre, alam nyo, itong mga doktor na ito, itong mga nasa cosmetic world na ito, mga mambobola yan. Hindi madam. Normal lang yan. At saka, okay lang yan. Magandang mag-shades ka na lang. Kaya nga siya nag-shades. Kasi kung mapapansin mo yung video, hindi pa siya ganun kamaga. Kaso lang siguro, during the process, habang sila ay nag-seremonya, meron pa si Bangag Jr. na sinabi, parang tinawag niya pa, and my beautiful wife. Kailan naging beautiful si Lisa Tanas? Diba? Ugly in and out. Hindi lang yun. Beyond repair na yan si Lisa Tanas. Yung pag-uugali niyan, nilagpasan niya si Satanas actually. Di ba?
So mabalik ako dito sa overhauling o sa vulcanizing. Ipabulket bala ang binat mo, Lisa, para kahit papaano, you know? Para kahit papaano, lumiit naman yung kipailabo mo. At ikaw, di ba, sa dami mo ng ginagawang kabalbalan, busy ka sa pagnanakaw, busy ka sa pangingidnap, pati sa itot-itot, gusto mo pa maging busy. Ngayon, ang tanong na lang natin kay John Vic, kaya mo ba? Ituton si Lisa, oh my God. Kapalit ng presidensyable o ng pagiging suportahan kanya para magpresidente ka, pisting yawa. Lahat ng ito ay pagtatakip sa rumaldumal na ginagawa, ulit-ulitin natin. Lahat ng ito, kapalit ay pagtatakip, damage control, pagko-cover up ni Lisa Tanas at ni Bangag sa pambabalahura nila sa pera ninyo. National budget, pagigipit sa vloggers, flood control, pagnanakaw, PhilHealth, name it, buy scam. Diba? Sabi nga ni Mindgray. Lahat ito pagtatakip. Tignan mo yung ginawa ni Manang Bola, ni Castro. Magandang umaga! Ang intensyon ng ating Pangulo ay hulihin ang mga vloggers. Imagine ninyo, ang trabaho niya ay para hulihin o pagparusahan ang mga vloggers only sa Bangag administration. Madaming pwedeng gawin ang isang spokesperson kung sila ay gumagawa ng tama. Pero hindi nga sila makakapag-deliver ng mga matatinong salita, kaya gagamit sila ng batibot way, di ba? Ng mga ganong kadyotahan. Kasi hindi mo, beyond repair na ang Bangag na administrasyon. So ang punteryahin, ang Pangulong Duterte, na in the past, lahat, 3 years na si Bangag. Wala siyang ginawa, para din siyang sinoy-noy. Si Boy Sisi. Sisihin ang presidente, sisihin lahat. Kung di ba naman gago yung buwaka ng inang Bangag na yan, eto, tignan nyo to. Kung si Duterte ay hindi maayos ang pagpapatakbo niya ng gobyerno, in the first place, kung matino yan si Bangag, hindi yan nakipag-alyansa sa mga Duterte. Pero dahil user, itong si Bangag, diba? Si Amy Marcos, kaya sila dumikit sa mga Duterte. Kaya paano mo papaniwalaan ng Bangag? Salta ng salta ngayon. Previous administration. Duterte. Putang ina. Wala nang ibang dialogue kundi Duterte. Alam nyo, the only, the only panangga, or anong word doon, para ma-counter, the only way para ma-counter mo ang mga negative or negativity na binabato sa'yo ay yung performance mo. Hindi ba dapat ipakita ni Bangag kung ano yung mga performance niya? Like yung bridge diyan na natumba, na pinapag-usapan natin kagabi. Imagine mo sisihin na naman kay Duterte. So bawat kapalpakan ng gobyernong Bangag, si Duterte. Diba? Excuse me. Si Duterte na lang. Wala siya pinagkaiba kay Noynoy. Diba si Noynoy na-question din ang kanyang mental capacity. Si Bangag, hindi lang basta nako-question. May ebidensya na siya ay nag-addictus benedictus. Siya ay addict. Nakita niyo naman sa video kung paano nila pagtakpan. Hindi lang yon. Nasundan ng mga testimonial ni J.M. Morales nung araw ng kagitingan, yung kanyang pulburon dito. Ewan ko nga sa inyo eh. Kaya nga kung ako tatanungin ninyo, well, yun nga, it's a constitutional na every 3 years ay nagkakaroon tayo ng midterm election or election, di ba? So wala tayong magawa dahil constitutional yan. Pero kung ako talaga tatanungin nyo, wala rin mangyayari yan. Okay, fine, maipanalo natin ang ating mga kandidato para nga poprotektahan si Inday Sara sa kanilang, naambang impeachment na yan. Pero ang bottom line ng buhay natin, buhay nyo pala dyan sa Pilipinas, paulit-ulit na lang. The only thing, kung ito nga naisip ko lang to ngayon, kung kaya nyo mag-spend ng time during election day, like sa May 12,
para ipahayag ang inyong sagradong boto na dadayain din naman ng COMELEC at ng mga bangag. Oy, tangina mo, George Garcia. Diba? Bakit hindi kayo mag-spend ng isang araw para ilagay ang boses ninyo diyan sa kalsada? Ipahayag ninyo lahat. Kasi wala naman mangyayari dyan. Mag-election man tayo, magnanakaw pa rin mga buwaka ng inang yan. Whereas kapag kayo ay lumabas, gamitin nyo yung isang araw na yan para isigaw na ang presidente nyo ay isang adik, bangag. Hoy, kumusta yung mga natuli ng mga brusko dyan? Pwede na ba kayo? O hindi pa rin kayo tuli? Wala na po solusyon kundi gurgurin ang mga bangag. Wala na ibang solusyon. Ano ba naisip niyo solusyon? Ha? May naisip ba kayo? Ano naisip niyo solusyon? Mayroon ba? Obit Galve, Black Eye, There's No Love. No, hindi siya sinapak ni Bangag. Hindi siya sinapak ni Bangag. Tinusok nga si Lisa Tanas ng formalin, kaya imbalsamado ang mukha niya ngayon. Di ba? Ang tanga-tanga, di ba? Kung akong ganyan, magpapahinga muna ako. Pero syempre, ang press release nila dyan, ay ang sipag-sipag naman ni Lisa Tanas. Kahit tinuslok na ng formalin ang pagmumukha niya, nagtrabaho-trabaho pa rin. Julol, hindi na-anticipate ni Lisa Tanas na magkakaroon siya ng bulging face. Na parang bola ng exercise ball, yung malaki, di ba? Yung kanyang pagmumuka. People's Revolution na lang ang pwedeng solusyon, di ba? Sabi ni Luz Roslin. Exactly. Di ba? Never na sinisi ni Tatay Digong si President Aquino, sabi ni Hilvis Siapno. Yes, hindi mo pwedeng sisihin ang nakaraang administrasyon. Dahil ikaw na yung presidente, dapat itama mo na. Kaso, tulad nga yung bridge, 'di ba? Na bumagsak, ano 'yun mga kababayan? Isinisisi pa sa what? Sa nakaraan. Katulad na lamang ng kidnapping. Yung batang pinutulan ng daliri. O ano sinisisi nila? Ano sinasabi nila? Hindi lang naman daw nangyayari ang kidnapping sa panahon ni Bangag Jr. Anong kaputahan yan? At mali-mali yung statement ni Tony Remulla na una sinabi niya na ang pamilya nitong bata na kinidnap sa British School of Manila ay nagninegosyo ng pogo. Sino ngayon ang fake news sa John Vic? Bangag. Yung unang salvo nila, yung unang pagpapakita nila sa mainstream media na sinasabi nila na ang pamilya ng mga bata, ang negosyo ay pogo. Tapos lumabas si Teresita, yung founder ng yung Chinese Chamber something. Kasi historically yung anak no nakidnap, napatay yata doon yung panahon ni Erap, right? Teresita Ong ba yun? So anyway, ipinaliwanag na hindi naman pala sangkot sa pogo ang pamilya. Nagbigay ba ng erratum? Nagbigay ba ng apology? Ikaw, John Vic Remulla, bago mo ituton si Lisa, okay, dahil gusto ka niya eh. Di ba? Cash ka niya eh. O nagbigay ka ba ng apology sa mga na-miss ko ba? Nagbigay ba kayo ng statement? Na i-retract nyo na sinabi ninyo na ang magulang nitong batang pinutulan ng daliri ay mga pogo operators. Sino ngayon ang sinungaling? Sino ngayon ang fake news peddler? Hindi ba itong bangag na administrasyon na ito? Kaya gusto nila akong ipagurgur. Diba mga palangga? Kailangan talaga nating puruhan itong mga hayop na to bago pa mag-ito tayo si John Vic at saka si Liz. Papayag ba kayo? Okay, ito yung tanong ko ngayon. Papayag ba kayo mga palangga nga ituto ni John Vic si Lisa kapalit ng presidenteng support niya for presidential in 2028? Kasi ang original plan nila si Tambaloslos ang kanilang kandidato. Sabi ni Congressman papayag daw. O, di ba? So yun, para maganda, ang advice ko lang sa iyo, Tambaloslos, para hindi kayo nag-aaway ni Lisa Tanas at hindi mabaling ang kanyang atensyon kay John Vic. Mag-threesome na lang kayo. Di ba?
Mag-threesome na lang kayo ni Imbalsamador. O Imbalsamado pala. Oh, sabi ni Wildflower, payag daw siya. Sabi ni Carlo, kadiri daw. O nga, ay kadiri talaga. Now what? Kumusta naman, Reyna Elena? Kumusta naman ang Amerikana kong kaibigan? So recently, alam niyo ba na nagkaroon ng meeting dito sa Oval Office, di ba? Parang Malacanang, sa White House, para, a counterpart o equivalent ng Malacanang sa atin sa Pilipinas, na kung saan itong si Zelensky na isa ding Judictus. 'Di ba, manang-mana kay manang-mana to kay Bangag 'Di ba, nagkaroon ng pag-uusap dito sa Oval Office na kung saan itong si Lolo Trump ninyo ay talagang gusto niya sanang magkaroon na nga ng deal kahapon na mapermahan nila na kapalit ng tulong namin ng mga taxpayers dito para matigil na magkaroon na ng ceasefire o end yung war between Russia and Ukraine, pumirma itong si Zelensky na kapalit ng pera namin ng tulong, billions of money ng mga Amerikano o ng mga taxpayers ay yung deal na kung saan magkakaroon kami ng access sa kanilang mga earth minerals. Yung mga mga minerals ng lupa na kung saan ginagamit sa technology o paggawa ng mga military o ng mga weapons o kung ano pa man. Kaso nag-arugante nga itong si Zelensky. Manang-mana kay Bangag na talagang gusto pera-pera lang or makaisa. So for sure, yung iba sa inyo na napanood, kasi nga ang ibubuod ko na lang, gusto ko sana basahin yung kanilang conversation. Pero ang pinakabuod doon, ang gusto ng aming presidente na si Trump, kasi nga negosyante itong lolo mo, na eto yung deal natin. Bibigyan namin kayo ng funding ng kung ano yung kailangan ninyo, pero dapat may access kami dito sa inyo mga earth minerals na tinatawag. At ngayon, ang ginawa ni Zelensky, mukhang ang ayaw. Based dun sa napanood ko, mukhang ang ayaw niya talaga ng peace, what do you call it, ng ceasefire or peace with Putin. Kasi, ang nakita ko doon, syempre, ang gusto niya, parang talagang ang Amerikano, magkampi sa Ukraine, na talagang all-out support. Siguro, ang gusto niya, durugin talaga itong Russia. Paano mo nga paano ka magkakaroon ng peace o to stop the war o to end the war kung may kikilingan ka? 'Di ba? Yun yung nakuha ko sa statement. Ito actually. Okay? Ang Vice President namin dito, ang sabi kasi ito basahin na lang natin. Ang sabi ni Vice President J.D. Vance, for 4 years, the United States of America, we had a president who stood up at press conferences and talked tough about Vladimir Putin. And then, Putin invaded Ukraine and destroyed a significant chunk of the country. The path to peace and the path to prosperity is maybe engaging in diplomacy. Okay? We tried the pathway of Joe Biden, of thumping our chest and pretending that the President of the United States' words mattered more than the President of the United States' actions. What makes America a good country is America engaging in diplomacy. That's what President Trump is doing. Kaya si Zelensky, ang sabi niya, okay, so Putin occupied our big parts of Ukraine, parts of East and Crimea. So he occupied in 2014, so during a lot of years, sabi ni Zelensky, I'm not speaking about just Biden, but those times was Obama, then President Obama, then Trump, President Biden, and now President Trump. And God bless, sabi niya, now President Trump will stop him. But during 2014, nobody stopped him. He just occupied and took. Sabi niya, he killed people. You know that? Okay, alam naman natin na marami talagang nagurgur doon. Sabi nga ni Trump, no, I was not there in 2014. Ngayon, ang sinasabi ni Zelensky dito, na during 2020, sabi niya, but during 2024, the situation is the same. That people have been dying on the contact line. Nobody stopped him. Okay, you know that we had conversation with him. A lot of conversations,
may bilateral conversation. Sabi niya, and we signed with him. Like me and you in 2019, I signed with him the deal. I signed with him sa French President kay Macron at kay German Chancellor Angela Merkel. Sabi niya, we signed ceasefire. Ceasefire, all of them told me that he will never go. But after that, he broke the ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners but he did not do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? So parang, ang pagkakaintindi ko kasi dito sa sinasabi ni JD Vance, yung Vice President namin, na yung na yung America is for diplomacy. You know, diplomatic approach na magkaroon na ng end ng war. So itong naman si pangalan nito, itong si Zelensky, ini-insist niya yung pag-invade nga ng Russia, ang mga nagurgur na mga pangalan na mga Ukrainian, may mga nagurgur din naman ng mga Russian. Okay? Kaya sabi ni Vance, I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Tama. Sabi pa ni Vice President Vance, Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office to try to litigate. This is in front of American media. Right now, you know guys, sabi niya, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the president for trying to bring an end to conflict. Sabi ni Zelensky, have you ever been to Ukraine? So anyway, doon nagkaroon ng pag-iinit yung kanilang conversation. Kasi parang sinasabi ni Zelensky during that time, parang alone daw sila. Kaya sabi nila, paano kayo maging alone? We gave you money. Diba? The American people gave you $175 to $180 billion without any kapalit. Diba? Aid yun. Para makalaban sila. Diba? Makastand sila. Nabigyan sila ng mga armaments at kung ano pa mga military, gadgets and everything. Plus cash talaga. So parang sinasabi, nagalit talaga kahapon yung si JD Vance, Vice President, at saka Trump, kaya naging million, naging head